With us this morning to give us updates on the Pope's health and condition, we have CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano. Magandang umaga. Thank you so much for joining us on Morning Matters. Magandang umaga din, Gretchen, at sa lahat ng mga nanonood sa iyo. Okay. Tens of millions of Filipinos are worried about the Pope's health. Kamusta na po ba siya ngayon? Ang dami pong kumakalat online, but from your end, what do you know about the Pope's health condition? Ang basehan ng impormasyon kung ano na ang nangyayari sa Santo Papa ay nagagaling mismo sa Vatican. Kaya kinokosyon ko yung mga Pilipino at iba pa na huwag basta-basta tayo nagpo-post at nagsasalita ng kung ano-anong bagay kapag hindi naman yan ang galing sa Vatican. So yung Vatican mismo nagpapalabas ng medical bulletin tungkol sa Santo Papa, yun ang paniniwalaan natin. Hey, Father, what are the hopes of him bouncing back totally from this sickness? I believe it is double pneumonia that he is dealing with from a complication, I guess, from the bronchitis that he obtained, I think, in 2023. I mean, are we hoping for a total recovery? I know we are, but what are the chances of him getting to that point? Well, I'm not an expert opinion regarding the health of the Pope. I'm not the doctor. Ang sabi ko sa inyo kanina, tayo ay nagre-rely lang sa information na binibigay naman ng Vatican. Pero of course, binanggit mo rin na hoping tayo na sana nga masurvive ito ng Santo Papa. Madalas naman na nagkakaroon siya ng karamdaman, pero yung mga nakaraan na survive naman niya. And we are praying that itong pangyayaring ito ay malalagpasan pa rin naman ni Pope Francis. Opo, pero ito po, yung kalagayan po niya ay how is the Filipino Roman Catholic Church reacting to this? What are the efforts on ground to be able to pray for the Pope? Ano po yung mga ginagawa po sa natin sa ngayon? Okay, number one, kung anong nararamdaman natin, lalong-lalo na sa hanay ng simbahan, of course, concerned tayo. Well, kapag meron naman din nagkakasakit sa hanay natin bilang kamag-anak, kaibigan, ando doon yung ating na concern. Ganun din naman ang nararamdaman natin kay Pope. Kaya ang pinakamainam na dapat gawin natin dito ay ipagdasal talaga siya. Wala naman po tayo magagawa. Tayo bilang mga mananampalataya, ang sakali man na pwede nating mai-contribute dito ay humiling talaga ng tulong sa Panginoon and hoping that the Lord is going to grant healing to Pope Francis. So yun basically ang nararamdaman natin at ginagawa natin. And many dioceses and archdioceses in the Philippines are exactly doing that. Nagdadasal, nag-aalay ng mga misa, nagkakaroon ng mga holy hours para nga i-invoke yung tulong ng Panginoon na pagilingin sa Pope Francis. Father, meron po kasing nakita na post sa social media nung isang araw, parang may nag-post ng Pope Francis pass the night peacefully. I think ganun po yung mga ginamit na salita. Kaya nagpapanik po yung buong mundo, no? Kasi hindi nga po malaman-laman kung ano po nangyayari. Pero yun po ba ay galing sa mga taong malapit sa simbahan o ito po ay normal random social media account? Well, actually well-meaning naman yung pagkakabalangkas ng mga salita, pass the night peacefully. Meaning to say, na-survive niya. At meaning to say, kung meron man mga pains, ay na-survive niya. Kung meron mga halimbawa ng mga critical na areas na kanyang nararamdaman, ay na-survive niya. Sa tando doon na siya ay, yun nga, nakapag-attend pa ng misa. So, ibig sabihin, okay pa. So, hindi naman tinitingnan dito na kapag ginamit natin yung salitang peacefully ay parang wala na. So, hindi po ganun. Palagay ko sa interpretation ng publiko doon medyo nagkamali. Oo, ito nga po yung Vatican nga yun. Vatican ba ang nagsabi nun? Yes. Oo, kaya nagugulantang po yung buong mundo. Pero there are also reports that the people around the Pope and in the Vatican are already preparing for what's going to happen if Pope Francis does pass away. Is that correct? Ano po yung napupulsahan niyo po mula dun sa Vatican? Well, palagay ko naman, it's a must. Hindi naman pwede na mabigla-bigla na lang din sila na wala silang preparation na ginagawa. Tayo din naman, ganun din tayo kahit na kamag-anak din naman ang nasa ganyang kalagayan, pero na kaagad tayo mga plan A, plan B. So I guess the Catholic Church is also doing that. So hindi naman siguro masama na ganun nga ang ginagawa ng ilang mga tao diyan sa Vatican because very critical din naman talaga yung situation ng Santo Papa.
At either or lang yan eh. Either na bumigay na o di kaya maprolong pa. So we don't want the church to be caught off guard naman regarding this Mm-hmm. one. Kaya palagay ko, in all practicality, of course, nakikita nila yung ganong senaryo kaya kinakailangan meron na sila ng mga steps na Mm-hmm. binabalangkas para hindi naman din sila mawindang ika nga. So you are confirming that these preparations are being held right now? Well, alam nyo, Gretchen, lahat naman kasi ng lumalabas sa ganyang news, lumalabas yan sa mga balita. Ngayon, tatapatin ko kayo, ang official communication na pinapadala dito sa Pilipinas, kino-course through yan sa Papal Nuncio. Kasi siya yung representative dito ng Vatican. Kaya yung ganyang mga ulat, yung mga detalye ay ando dun sa kanya. At palagay ko naman walang pagkakaiba eh. Yun nga lang, itong mga preparations sa sinasabi, ito ay nanggaling sa secular media. In fairness, wala naman talagang nagsalita nito na galing mismo doon sa Vatican. Siguro may mga sleuth dyan, siguro may mga nag-i-insinuate. Kasi binanggit ko na nga na dapat lang naman siguro na yung ganong senaryo na maaaring mawala ang Santo Papa, pero we are hoping na maprolong pa for the record. Talagang titingnan na rin nila kung ano yung mga hakbang na gagawin. And the current papal nuncio is Archbishop Charles Brown. Yes, correct. All right. Could you orient us, ano po mangyayari kung sakasakali lang po ay mangyari po yung worst scenario, which is the Pope does leave peacefully? What is going to happen right after that? Well, right after that, of course, they are going to prepare for, yan. Ayokong gamitin muna yung salitang yung funeral, pero ganun ang tanong mo eh. Kasi gusto nga natin talaga, ako personally, I want him to survive this. Kaya medyo hindi man parang para sa akin personally, parang hindi pa man maganda, pero dahil tinanong mo, para sa kaalaman na rin naman ng publiko, nakita na natin yan, yung previous popes. So merong preparation, merong mga arrangements yan. And then mga 10 to 15 or 15 to 20 days after, siyempre mag-a-arrange na rin naman sila at maghahanda para sa election ng bagong Santo Papa. So these are the general steps na pwede ko munang banggitin. Kasi ando doon pa rin tayo sa pag-aasam at pagdarasal na masusurvive niya to. I believe there's a period of mourning of 9 days sa aking pagbabasa. And then right after that, tama po kayo, 10 to 15 days, a conclave will be held. Yes, correct. Where the College of Cardinals will meet to choose the new Pope. Okay, yes. Hindi lang College of Cardinals kasi College of Cardinals medyo malawak 'yan. Okay, ang conclave ay binubuo ito ng mga cardinal electors. Ito yung mga 80 below o below 80, hindi pwedeng 80 below kundi below 80. So sila yung mga cardinal electors na papasok doon sa conclave. So hindi lahat ng College of Cardinals yung members nito ay ando doon sa conclave. So below 80 ang pipili ng magiging Santo Papa kung sakasakali. In total, gaano po kalaki yung body na yun? How many individuals are we talking about? Well, right now yung College of Cardinals, sumaabot siya ng mga 200 plus if I am not mistaken. Pero yung conclave, nasa 130 plus. Ito yung mga eligible to vote or to elect the next leader of the Catholic Church. Okay, so yung sinasabi niyo po, yung below 80 lang doon sa College of Cardinals ang papasok to vote in this conclave. And those who are in the conclave are the ones eligible to replace the Pope. Is that correct? Well, technically, hindi lang yung mga ando doon na cardinal sa conclave ang pwedeng ma-elect. Okay. If we're going to be very strict about that, kahit nga yung mga pare, pwedeng ma-elect na Santo Papa eh. So yun nga lang, by tradition na rin at saka nitong mga nahuling mga panahon usual na napipili yung mga ando doon mismo sa conclave o di kaya naman kahit na sinong cardinal ang nahahalal nila. At pagdating po sa usapin ng who is going to be next, we do know that the name of Cardinal Tagle is also in that conversation. There are many videos online who put him even in the top 5 of the candidates. We see him in photos as well. Nilalagay po siya na pag-uusapan siya. Maybe is it because medyo
magkalapit ang paniniwala ni Pope Francis at ni Cardinal Tagle. But I mean, what do you think are his chances to be elected as the next Pope? Well, number one, yung mga nababasa natin na di umano, nalalagay siya sa top 5, tapos kasama dito yung iba pang mga cardinal, nanggagaling kasi yan sa secular media. If you're going to look around, wala naman ditong nanggagaling mismo sa Vatican, Kasi alam ng Vatican kung ano yung process. And what is the process? Papasok sila doon sa Sistine Chapel, magkakaroon ng conclave. Sila-sila lang ang pipili doon under the guidance of the Holy Spirit. In fact, it is always taught us na yung pagpipili niyan, Holy Spirit ang nagbubunsod niyan. So, hindi basta-basta natin sasabihin na may chance ito o may chance siya, nasa top 5 siya. Ito ay creation ng creation ito ng social media o di kaya ng kung sino-sino na gumagawa ng ganitong mga istorya para mapag-usapan. Pero this I'm going to tell you, Gretchen, anybody naman can be elected. Anybody can be elected, especially those inside the conclave. So let's just pray that if there will be an election in the future, the one who is going to be elected is the most suited to lead the Catholic Church. So pag sinabi natin most suited, alam niya kung ano yung problema ng simbahan at meron din siyang ino-offer na solusyon sa mga problema ng simbahan. Ano yung mga issues sa kinakarap ng simbahan? So meron din mga resolutions sa ibibigay. So meaning to say, let's not just focus on a contender, somebody who's popular. Hayaan natin na yung proseso ay mangyari at hayaan din natin na that the electors will be guided by the Holy Spirit in electing the next leader of the Catholic Church. Of course, hindi matatanggal sa Filipinos that we are hopeful that we have one of our own representing that in his name being thrown in that conversation. Masaya talaga ang mga Pinoy, no? Alam mo naman parang may pambato tayo. And if ever he will be the first Southeast Asian Pope, I know that is a feat in itself because si Pope Francis ay siya rin yung first non-European Pope coming from Argentina. Tapos madalas European ang kinukuha, no? I mean, can you give us a sense of where do you think the Catholic Church is headed? Because Pope Francis had a more liberal take on his leadership towards the church. Do you think it will continue to head that way, or will it at least go a little bit may konting pullback because of his liberal policies? Well, I don't think it's a matter of going to the extremes. Kung merong liberal, yung susunod, kinakailangan conservative. I think it's a matter of knowing the issues confronting the church. I think that's very important. So for me, it doesn't matter whether it is a liberal kind of a leader or conservative kind of leader, for as long as the leader knows the issues confronting the church and then the interventions that should be done. Yun ang mahalaga dito, Gretchen. Kaya kung halimbawa sinasabi natin na European yan o Asian ba yan, African ba yan, we really don't know. It's up to the electors, and it's up to the electors, number one, to assess the whole situation. And speaking of the whole situation, I'm talking about the Catholic Church itself. Ano bang nangyayari sa simbahan? Ano ba yung dapat na intervention sa ginagawa ng simbahan? So, ang mga cardinal electors, they know it. Kaya hindi naman yan yung basta-basta na sasabihin na dahil liberal ito, lumipat na tayo sa conservative na naman. Parang sa election sa United States, dati Democrat, medyo liberal yan. Dito balik tayo sa conservatism. Parang hindi naman yata gano'n. But then again, sabi ko nga, let's just pray. And sana yung leader na mapipili nila ay responsive sa needs ng simbahan at sa needs ng mga mananampalataya. Marami po yata kasi nanood ng Conclave sa Netflix. At nabigyan ng parang inside information dito sa politika na nangyayari. Maski sa Vatican. Siguro, I mean, may katotohanan ba yung Conclave kahit paano? If you're talking about politics, I don't want to say it in public.
Yung mga ganyan kasi speculations yan eh. Okay, But okay. of course, kapag halimbawa may ganitong pagpipili, well, natural naman siguro may mga consultations. And I don't know if you can consider consultations as part of politics. Pero mahalaga din kasi nagtatanungan Mhm. eh. Para Ano po yun? nagkakaalaman din. Parang may reflection point yun na, I mean, just trying to understand how they actually do the voting. Meron po parang pagdadasal, tapos reflection points, and then, ganun po ba yun, yung proseso na yun? Yung pagdarasal, Gretchen, ano yan talaga, need Kasama yan. na Hindi yun, oo, mawawala yan, kasama na yun. siyempre. Oo. At saka yung discernment. Yung Mhm, discernment, we need to say, ayun nga, kinoconsider mo yung situation, yung mhm, pangailangan, ano mhm, yung mga dapat na hindi na gagawin. So, mhm, yung mhm, discernment na yan, guided by the Holy Spirit lagi. You know, we're mhm, talking in spiritual terms, ano? Ito maaaring hindi masyado maiintindihan ng publiko kasi pragmatic yung ano yung approach ng public eh. Pero sa simbahan kasi mahalaga lagi ano yung pagdadasal, yung mhm. reflective state ng tao, yung discernment, invoking the Holy Spirit. So, interplay ng lahat ng yan, kasama yan doon Amen. sa botohan. Mm. Yeah. Okay. Father Jerome, before I let you go, do you have anything that you'd like to invite our viewers to? Any prayer sessions all together with the whole community? Saan po pwedeng maglabas ng mga emosyon ng mga Filipino devout Catholics? Well, number one, ano, you have to know the schedule of your archdiocese or diocese or even parishes because right now they are organizing ano, vigils and prayerful activities ano, to pray for the Pope. And then kayo din mismo, kahit wala naman din sa simbahan eh, you can always pray personally for the well-being of the Pope. So yun naman ang nais kong iparating sa kanila, invitation sa kanila. But pangalawa, syempre, ito pinakamahalaga, avoid speculations. Avoid speculations. And mas mahalaga dito, yung focus muna natin ay nasa positive side Mhm. na invoking God's power and compassion na sana nga ay papagaling pa, gumaling nga si Pope Francis. All right, we will continue to send prayers through the Pope's way, and we will pray as one community. In the meantime, maraming salamat for updating us on the condition of Pope Francis right now. He is in critical condition still in the hospital, trying to survive this day by day, night by night. Maraming salamat po, Father Jerome Ceciliano, spokesperson of the CBCP. Thank you, Gretch.